my channel, Bake Cuisine! Hello guys, to this video guys, i-share ko lang sa inyo yung aking recipe for today. My recipe for today guys is kalderitang baka. Ito po yung baka natin guys, binili ko to kahapon sa Tagaytay Market. Ito po yung baka na gagamitin ko, yung part ng back ribs, yung maninipis lang siya guys, hindi siya makakapal. Kasi para madali siya lutuin, yan po yung back ribs na gagamitin natin. Buto-buto po yan, yung back ribs na malambot. Tapos ipakita ko sa inyo guys yung mga ingredients na aking gagamitin. Yan, gagamit po ako ng patatas, carrots, onion, garlic. Gagamit din ako ng bell pepper. Gagamit din ako ganyan guys, labuyo kasi gusto namin sa kalderita ay manghang. Tapos gagamit din ako ng liver spread. Gagamit po ako ng garbanzos. Gagamit po ako ng butter. Gagamit po ako ng tomato paste, ground black pepper, asin. Tapos ito guys, cheese po yan, cheese. Minsan guys, pag magluluto ako ng kalderita, ang nilalagay ko ay peanut butter. Sa ngayon guys, iti-twist ko po yon. Gagamit po ako ng cheese, hindi po peanut butter. So this is my own recipe guys. So ipakita ko sa inyo guys yung unang step. Mamaya gagamit dito yung panglasa guys. May ilalagay dyan ako panglasa mamaya. Pakikita nyo mamaya pag ako ay magluto na. Unang step na ginagawa ko guys ay ito, pinapakuluan ko ng 3 to 4 minutes para matanggal lang yung lansa at tinatapon ko po ang tubig. Then after nun, pakuluan ko siya ulit para pangkalambot. Bago po tayo mag-start ng pagluto natin sa kalderita. Let's go guys! Umpisa na po natin. Yan guys, nag-init na po ako ng tubig. So hintayin lang natin kumulo guys. Then ilagay na po natin yung ating beef. Tapos 3 to 4 minutes, tanggalin po natin. Tapos mag-init ulit tayo ng tubig para po dun po yung final nga ilalaga natin yung meat para lumambot. Bago po tayo mag-start sa ating pagluluto ng ating kalderita. So wait lang natin kumulo yan guys. Three to 4 minutes lang to guys ha. Start kumulo. Tapos tanggalin na natin ulit. Para matanggal lang yung extra ano niya guys, amoy ng baka. So pag kumulo, magtayin tayo ng 3 to 4 minutes. Tanggalin po natin ang tubig, then ilaga po natin ulit. Sa sunod na laga natin mamaya guys, maglagay po tayo ng paminta. Buong paminta at saka laurel para matanggal yung lansa talaga. Takpan ko muna guys. Sorry guys. Takpan ko muna. Din pag kumulo, 3 to 4 minutes, tanggalin po natin yan. Hello guys. Ayan. Naka 3 minutes na tayo guys. Pwede na natin tanggalin yan. Enough na yan. Kasi ilalaga pa natin ulit. Ayan guys. Tatanggalin natin. Itapon natin yung tubig at maglaga ulit tayo. So tapon ko muna guys. Tanggalin muna natin yan. Hello guys, ayan. Naglagay na ulit ako ng tubig guys. Ganun lang kakonti ang tubig guys. Tapos maglagay pa ako ng laurel. Tapos maglagay tayo ng butong paminta. Tama na yan. Tapos pag kumulo niyan guys, ilagay na ulit natin yung ating meat. Tapos yung tubig dyan guys, nga gagamitin natin, ay yung tubig na matira dyan mamaya sa pang nilagaan natin dyan ay huwag natin itapon. Gagamitin natin yan mamaya para ilagay doon sa ating kalderita. So, take note guys, hindi po itatapon ng tubig dito yung naglagaan natin. Hintayin lang muna natin kumulo. Yan guys, pwede na natin ilagay guys yung ating beef ulit. Palambutin natin guys ng mga 30 to 45 minutes.
Ito parang 30 minutes lang to guys eh. Dahil manipis lang na back ribs yan. Yung maninipis yung pinili ko. So, tapos naglaga na rin tayo kanina ng 3 minutes. So, try natin ng 30 minutes guys. Mag-time muna tayo ng 30 minutes. Check natin kung kaya na. So, hindi kailangan malambot na masyado kasi lulutuin pa natin yan. May process pa tayong pagdadaanan dyan. So, wait na lang natin guys. Pakita ko sa inyo. I-cut ko muna yung video para hindi masyadong mahaba. Guys, ayan, kumulo na. Tiktat pala, pag kumulo na guys, pahinaan na po yung apoy. Para unti-unti po makuha natin yung lambot ng meat at hindi po siya mabigla. So, pahinaan ko na guys. Yan, sa mahinang apoy, 30 minutes guys, wait po natin. Hello guys. Nilipat ko pala sa kabila yung nilaga ko. Ito. Dito siya. Ang ating patatas sa carrots. Ipa-fried ko muna guys. So, ayan. Nagpainit na po ako ng pan. Maglagay lang tayo ng konting oil. Painitin muna natin guys. Lagay na natin patatas guys. Pwede rin yung diretso na lang guys. Sa akin sinipento ko muna yan. Gantay lang muna natin guys. Cut ko muna yung video para hindi masyadong maba. Dito pala sa kabila, guys, ilagay din natin sa kabilang portion ng ating carrots para isang pagluto. Hintayin lang natin. Hello guys, ayan. I-remove na natin yan at i-set aside muna natin yung ating patatas at carrots. So wait muna natin nga lumambot yung ating meat. Mamaya guys, pakita ko ulit sa inyo. Cut ko muna yan. Set aside ko muna yan guys. Hello guys, mag-start na po tayo sa pagluto ng ating caldereta. Ito habang magigisa ako, ito hindi ko pa siya pinatay. Pero malambot na siya guys. Actually, umabot ako ng 45 minutes guys kasi gusto namin ay malambot talaga yung meat. So ngayon, nag-start na po ako. Unang gawin ko guys, yan, ito pa rin yung gagamitin ko. So, lagay po ako ng butter. Yan, tama na po yung butter guys. Tapos ilagay na natin yung ating kasama na lahat guys. Ating bawang at saka ating sibuyas. Painaalan natin yung apoy. So, lutuin muna natin guys. Medyo i-brown muna natin yan. Yan. Okay na yan guys. Ilagay na natin yung ating kukunin ko dito sa kabila. Yung ating beef. So, yung tubig guys ha, i-set aside yung pinaglagaan yung gagamitin po natin. Ano po yung ating beef. Malambot na siya guys. Actually, lulutuin pa naman natin ulit. Umabot po ako ng 45 minutes guys. Dahil ayaw namin ng matigas. Pwede naman siya i-pressure cooker guys. Kaso lang, gusto ko talaga nilalaga lang. Nadahan-dahan. Ay ko po may binibigla. Padali lang sana kung i-pressure cooker natin. Kasi lang hindi ko gusto yung ganyan guys. Kaya kung ang ayaw nyo ng matagal at nagsisip po kayo ng gas, kaya po ay pressure cooker, pwede nyo naman yung pressure cooker para mas mabilis. Kung sabi ko sa inyo ako, mas gusto ko yung dahan-dahan ang paglalaga. Kasi andyan
Diyan kasi makukuha yung sarap guys. Yung dandahan, andun yung sarap dun sa ano, sa kanya pinaglalagaan. So yan, iisa lang na muna natin. Kaya mo lang natin guys, iisa-isa mo lang muna natin yan. Yan dito guys, naglalagay po ako ng light soy sauce. Lagyan natin para medyo magkaroon siya ng ibang kulay. Light soy sauce po yan guys ha. Kunti lang. Para hindi putla po yung ating meat. Natin, igisa-gisa lang po natin yan. Yan guys, so ngayon guys, ilalagay ko na yung aking tomato paste. Yan, isang sachet na maliit po yung gamit kong tomato paste guys. Minsan guys, pag magluluto ako, gumagamit po ako ng peanut butter. Pero sa ngayon, i-request ko natin yung lasa. Wala po tayong peanut butter na ilalagay guys. So, ang ilalagay lang natin, yung imbis peanut butter, cheese po nilalagay natin yan. So, hayaan lang muna natin yan guys. Tapos ngayon, ilalagay ko rin maya yung ating liver spread. Maya konti guys. Yan guys, ilagay ko na yung aking liver spread. Guys, maglalagay na tayo ng yung ating sabaw na stock kanina, yung pinaglagaan natin. Huwag nilang nyo po ihalo yung buto ng paminta at saka yung laurel na daan. Kunin nyo lang yung yung kanyang sabaw. Dito po kasi lahat ng lasa guys. Kaya hindi po natin itapon kasi yan po lahat ng lasa. So kung kanina pinanood niyo yung unang video ko, inilaga ko muna yan ng umpisa ay 3 minutes tapos tinapon ko yung kanyang tubig. After laga, ng 3 minutes nilaga ko siya ulit. Tapos ito po yung tubig na naiiwan. So, ilagyan pa natin guys. Kasi kulang pa yan. So, ilagyan na ko na nga. So, hindi na lang nailagay yung ito. So, imimix lang natin maigi guys. So, ang kanyang
Tapos, pwede ko na ilagay yung aking patatas at saka carrots, guys. Pahinaan nyo pong apoy, guys, ha, para makuha nyo yung tamang sarap. Yan, may nahalo ulit na buto. Tanggalin natin. Yan. Buto ng paminta. Sa ngayon guys, maglagay po ako ng yung sinasabi ko, maglalagay ako ng seasoning. Maglagay po ako ng caldereta mix. Kalahati lang ito guys, hindi po natin ubusin. Yan, kalahati lang. Baga ito ay ilang grams to is 50 grams. So, 25 grams lang ang nilagay natin. Kasi nga, marami yan. Ilalagay na po natin lahat ng ano dyan para dyan yung kimita. Tapos, maglagay na ako ng konting salt. Wala pa tayo, konti ang nilagay lang natin dyan. Naglagay lang tayo ng light soy sauce. Ngayon, naglagay tayo ng salt. So, estimate lang yung ng salt guys. Huwag lang po damihan. Di baling magdagdag tayo. Huwag lang po umalat. Ayan. Tapos dito, ilalagay ko na po yung ating cheese. Tapos, tatakpan na po natin yan. Ay, sorry. Pahinaan na natin nga po guys. Tapos, hintayin po natin. Cut ko lang muna yung video para hindi tayo masyadong mababa. Tingnan natin guys. Hanggang kumuntiin lang yung sarsa niya guys para mag-absorb yung sarsa niya dito sa ating beef. Ngayon guys, maglagay na po ako ng brown black pepper. Tapos guys, dito naglalagay po ako ng konting asin. Konting sugar para i-twist natin yung or kontrahin natin yung lasa ng ating meatballs. Isang scoop na maliit na sugar guys. Yan. Pwede white, pwede brown. Wala po akong brown, kaya white po yung ginamit ko. Ito, titikman ko siya guys para habang hinihintay ko natin, alam natin ng lasa kung tama na. Para mamaya yung pinakalasa na natin ilagay yung ating bell pepper at saka yung ating garbanzos. Tikman ko guys. Dagdag tayo ng konting salt guys. Konti lang. Kaya hindi tayo nagdagdag kanina ng marami, naglagay kasi naglagay tayo ng cheese. Enough na yan. Yung nagpapalapot sa kanya dyan guys, yung cheese niya at saka syempre yung kanyang liver stew. So instead, ilagay natin yung peanut butter, cheese po nilagay. Ito, lulutuin pa natin guys mga
5 to 7 minutes. Luto na yan. So ngayon guys, kasi gusto namin yung medyo spicy, ilalagay ko na po yung sili. Guys, it's up to you ha kung ayaw niyo. Ito ay pagkain ng po namin. Kaya maglalagay po ako ng sili. Kasi gusto po namin ay maanghang na kaldereta. Yan. Gupitin ko na lang yan. Gusto ko namin maanghang. Kaya para sa akin guys, hindi po kaldereta magiging maanghang. Dalawang siling labuyo. So, takpan muna natin guys at hintayin po natin ng 5 to 7 minutes para mag-absorb yung sauce dyan sa ating meat. At saka yung konti na lang yung sauce niya. Wait lang natin. Angkat ko muna ulit. Yan guys, check natin guys. Hindi ko na siya takpan para mag-absorb yung sauce sa meat. Hindi na natin takpan guys. Malapit na po tayo guys. Mayroon naman na halong paminta. Pamintang buo. So manatili na lang siyang bukas guys. Malapit na po tayo. Sarap guys, ang lapot-lapot. Tingnan natin yung kanyang meat. Malambot na ba talaga? So, malambot na guys. Kita ba? Yan, lambot na. Okay na siya. So, hintayin na lang natin. Ayun guys, ilagay ko na po yung aking garbanzos. So, hintay lang po natin. Mga 3 minutes guys, done na yan. Bago pala lahat, shout out sa aking mga channel members, sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, silent viewers. Maraming salamat guys sa walang sawang support aking channel. Hindi ko na kayo isa-isahin guys, alam niyo na. Especially sa aking mga members, maraming salamat guys. Ba natin ulit? So okay na siya guys. Okay na, may anghang na, may kapit na. Hindi siya ganun kaanghang pero okay na siya guys, may kapit ang hangang na. Yun yung gusto ko sa kaldereta guys. So ang gawin natin yung parang lumalabas-labas na talaga yung ano niya, yung cheese niya dyan. So hayaan lang natin nga, nakabukas na muna yan guys. Yan po yung gusto ko sa kaldereta guys. Ito kasi ito po yung recipe ko, pero kayo kung ano po yung gusto nyo, it's up to you guys. So, 3 minutes guys, done na yan. So, cut ko muna para hindi tayo masyado humaba. Hello guys, magdagdag ako ng ground black pepper ha. So, yan, may enough na. Tama na po sa lasa, wala na po tayong idagdag dyan. Ito na po kalapot yung gusto ko. Kita nyo guys. Yan. Yan na po yung gusto ko malapot. Para sa kaldereta. Malapot na. Ngayon guys, ilagay ko na yung aking bell pepper.
yan. Ipakita ko sa inyo guys ha. Ilapit ko yung camera. Hello guys. Ito na po yung aking finished product. Ito na yung aking beef caldereta with cheese. Yan. Ready to serve na yan guys. Thank you for watching guys. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. Bye guys! See you in my next video. God bless us all. Bye! Greetings na guys!